Matunog na balita ngayon ang pagkawala ng mga Facebook accounts ng mga dating supporters natong si Marcos Jr. Ito po ay mga supporters na may malalaking platform katulad ni Sasot, ni Banatbay, ni Maharlika. Sabi ng mga netizens, common denominator, hindi lahat yan nabigyan ng pwesto. Ibig sabihin, hindi na ambunan ng biyaya, kaya bumaliktad. Naghanap ng paraan para or kasiraan. Alam naman nila, simula pa lang na yung kanilang sinuportahan dati, na si Marcos Jr. nga, ay napakarami na pwedeng i-expose na kasiraan. Alam na nila yan from the start. Pero nagpagamit sila at kahit paano nagbakasakali na maambunan ng pwesto. Yun naman talaga, bottom line, wala silang nakuha ang pwesto, kaya eto nagngangal ngayon. At alam nila sa sarili nila, marami silang alas, marami silang kasiraan na alam tungkol sa mga nasa Malacanang at kay Marcos Jr. nga. So sinisisi ngayon etong si Marcos Jr. at ang First Lady na kuno ay may kagagawan sa pagkawala ng kanilang pagka-delete ng kanilang mga Facebook accounts. Yun. Hindi daw nangyari etong ganito noong ang binabanatan na itong mga to, katulad ni Muka Oson, di ba? Matinding banatan si Atty. Leni Robredo. Hindi daw nangyari nung ang binabanatan nga ay si Atty. Leni Robredo at mga camping. Okay, pati na rin yung tinatawag nilang mga yellows. Walang nangyari na deletion or walang na-delete na mga accounts. Itong mga malalaking pulahan at diehard na vlogger. Pero ngayon po ay nangyari nga. Marami daw na-expose na itong si Sasot. Kaya yun ang nakikita niyang dahilan na ang may kagagawan talaga na ito ay itong si Marcos Jr. nga at si First Lady. Tignan natin, meron tayong nabasa na isang post. Sabi dito, some funny vloggers are again quick to blame or insinuate that PBBM, his wife, First Lady, and or his administration have something to do with the deleted FB accounts of Sasfugando Sasot. Sa case na nung si Sasot, multiple suspension na po ang nangyari sa kanyang account. Wala daw siyang violations. Hindi daw or wala daw siyang red flag sa kanyang mga contents. Okay. Hindi naman bawat content mo ay mare-red flag ka talaga. Kalaunan talaga ay mari-review at madidetect ng Facebook kung anong klaseng content meron ka. Kung anong klaseng account or Facebook account meron ka. So, ito na po yung pagkakataon mo para magpaalam. Multiple suspension, alam niya yun eh. So, ibig sabihin, sa susunod, ang susunod talaga ay posibleng complete deletion na ng iyong account. Hello, are you alright? Did the noise of New Year's revelry damage to your brains? Why would PBBM or the First Lady or anyone from his government do such a thing? So ito ay parang pinatutunayan niya na walang kinalaman, walang kagagawan, or hindi ito kagagawan ni Marcos Jr. Balikan natin na-delete ang account, personal account ni Sasot. Alam natin taga-suporta ni Marcos Jr. Or una na talagang vocal na taga-suporta at ngayon nga ay bumaliktad. Na-delete din ang account ata ni Maharlika, pati na rin yung si Banatbay. So hindi daw ito magagawa ni Marcos Jr. They have not even charged anyone in court for libel from FEM's administration up to now. Wala daw nadidemanda pa itong mga Marcos. So bakit daw gagawin nila ngayon itong ganito? At totoo yun gaano ba sila kalakas sa Facebook? Okay, siguro naman hindi pa dadala sa kung anong lagayan or under the table negotiation ang Facebook. Lalo't mga Marcos pa. Ang ibig kong sabihin, etong mga na-delete ang account na ito, sa tingin ko ay matagal nang minamanmanan ng Facebook. Nagkataon lamang na nangyari ito ngayong administrasyon ni Marcos Jr. Kaya sorry. Sinasabi ko na dati pa yung mga katulad ni Muka Oson, siya ang nagpasimuno, nagsimula ng kabalahuraan, kabulastugan, kawalang hiyaan, kademonyohan sa Facebook at sa iba pang platform. Sila po ang nagsimula. Okay? So dapat noon pa man talaga ay wala nang puwang or wala nang mga platform etong mga ito. Nabalita na rin ito ng Rappler na maraming mga social media creators or mga personalities nga na pulahan at pulangaw at diehard na posibleng madi-platform. So ito na po yung nangyayari ngayon. Ito po ay naging article na ng Rappler.
Madi-deplatform ang mga katulad ni Sasot. So hindi naniniwala itong nagsulat na ito na si Marcos Jr. or ang kanyang administrasyon ang may kagagawan na itong nangyaring ito. Babalik pa ba itong mga to sa social media? Sa tingin ko mahirapan na. Sa tingin ko gagamit sila ng ibang tao para sila ay maging visible na naman sa social media. Pero yun nga, tuluyan na po talagang mawawala ng platform yung mga yan. Ganyan po ka-importante sa kanila yung platforms, yung social media platforms. Dahil dyan sila, or sa tingin nila, yung kanilang platform ang magiging paraan para sila ay mapansin. Okay? Yan din po ang trabaho nila eh. Yung kanilang social media platform kailangang lumago at lumaki para maging mataas yung quality nila sa mata ng mga politiko na gumagamit sa kanila. Yun po yan. Balingbing kasi, manahimik ka na. Balingbing daw at ang sasasot. You need help, nauulol ka na. Ano ba ibig sabihin ng nauulol? Di ba yung asong nauulol? Ibig sabihin may topak, may sira, yun na ba yun? Sabi pa nung isa, dalhin na yan sa mental, na buwang na. Ganon ang nakikita ng mga tao na may problema, buwang na etong si Rogando Sasot. Okay. Kaya, yung kiniklaim na wala daw siyang red flag, wala daw siyang violation, paano ka mawawala ng violation ay nasuspend ka na ng multiple times. So, after suspension ng ilang beses, siguro talagang dapat lang natanggalan ka na ng tuluyan ng platform sa Facebook. Kaya good luck.